Okay, maayong gabi sa tanan. Magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study o bisan man sa mga ah, na, na nag-appeal sa ato ang Bible study. Kasi usually online man lang kita apan karon na ng mga pipila nga nag-appeal sa atong Bible study. So maayong gabi ka natong tanan. Sa pagsugod magabasa ta diri sa Hebreanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ng espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Kay magadto kita sa pag-ampo. Kung gikinahanglan ang rebound technique tungod kay daghan-daghan kita, so gamiton nato sa makadyot ang rebound technique. Amahan mo nga Diyos na nga taknas kagabhion, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diya sa imong mga plano, katuyuan sa among mga kinabuhi, nga diin dapat kami magkinabuhi lamang diya sa imong plano ug katuyuan, nga diin magkinabuhi kami nga espirituhanon, magkinabuhi kami nga in fellowship with you, gigamhan sa balaang espiritu. Father God, uban ni kami sa mga mubo nga panahon sa pagtuon sa imong pulong karon. Salamat nga bisan man ini nga mubo nga panahon, kining tanan mahimong bilidhon diya sa imong atubangan. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kim, mayong gabi pag-usab ka natong tanan. Netong pipila ka mga semana atong gitunan ang arrogance skills. And then sa last nga Thursday atong gitunan usab ang arrogance complex of sin. O karon atong ipadayon kini siya nakita karon sa the arrogance complex, no. Daghan pa kitag pagatunan din nga area kining cosmic one tungod kay importante kini sa tagsa-tagsa nato ka makinabuhi kay usually dinhi kita nagiging failure sa ato ang Christian way of life. Kinahanglan makabalo kita og unsaon nato pag deal ang kining gitawag nato cosmic one, especially kining arrogance skills, and then arrogance complex of sin. Now, diri sa arrogance complex of sin, adunay 12 ka mga butang dapat natong mahibaluan diri, no? 12 ka mga punto. Ang una, attitude arrogance. Number 2, negative volition. Number 3, authority arrogance. Number 4, self-righteous arrogance. Number 5, sexual arrogance. Number 6, criminal arrogance. Number 7, psychopathic arrogance. Number 8, arrogance of unhappiness. Number 9, iconoclastic arrogance. Number 10, rational and irrational arrogance. Number 11, crusader arrogance. And then number 12 is client nation arrogance. Ato ning tagsa-tagsaon karon, at least atong
Wala lagi dayjay. Kadali lang ha. Okay. So ato kini siyang tagsa-tagsaon, no? Actually natun-an na po nato ang protocol, but ato pa ginang ipadayon karong Domingo, tungod kay sa kada Domingo man gikinahanglan nato nga ma-continue ang study may tungod sa protocol. O nindot kayo ang pagtulunan din ha, tungod kay nag-iskot siya may tungod sa mga sistema sa Dios, o kung saan nato nga nakasulod kita sa iyahang sistema, no? O ang number one nga dapat natong masabtan din ha sa protocol plan of God, mo gyud nga nakita diha sa gahom sa balang espiritu. Sa atong pagkinabuhi, kinahanglan makasunod kita diha sa filling with the Holy Spirit. Tungod kay without the filling of the Holy Spirit, wala gyoy Christian way of life nga magapanghitabo. So, sa samang pagi, kung ana ang arrogance, there is no filling with the Holy Spirit. Mao kining hurot na to, hutdo na to kining 12 ka mga punto nga gisgutan diri sa cosmic one, or the arrogance complex. So the first sphere of satanic influence entangles man in sinful attitude related to preoccupation with self. Kung gitawag na to mental attitude sins are motivational evil. So leading to functional evils of all the other gates of the cosmic system. Makita usab ka na sa Efeso 4:27, no? Og busa ang usa ka magtutuo, kinahanglan nga magbantay gid siya niini. The believer must guard himself against mental attitude sins, no? Kay kung nata nining mental attitude sins, kuan gid ni siya. Ang atong Christian way of life magiging devastated. Busa gikinahanglan dinhi ang rebound quickly, so that we can restore to fellowship and we have the relaxed mental attitude. So, nakita sa Divine Dynasty din yan ang panahon na. So, malisod ko ng usa ka magtutuo na siya sa self-centeredness, no? Ang usa ka tawo nga mahasulod niya ng gitawag na to sinful attitudes, no, which is related to preoccupation with self, no. So kung nagtanaw na siya siyang kaugalingon, self-centered na siya, and then ang mahitabo ba yan niya na kay mahimo po siya nga apathy toward Bible doctrine, meaning lack of interest, no. Dili na siya interesado o dili na siya ganahan magapaminaw sa Bible doctrine. Mahibalo kita nga ang katuyuan gyud sa Dios sa atong mga kinabuhi, dapat i-prioritize gyud nato ang pagtuon sa Bible doctrine. Mao ginay pinakauna nga gihatag sa Dios nganhi kanato nga opportunity nga diin kita nagatuon sa pulong sa Dios samtang kita buhi pa, no. So the believer who exaggerates his own importance to the exclusion of God cannot appreciate divine grace or enjoy the blessings God has for his individual life. Mauning usa ka magtutuo, no, kung ang gihatagan niya importansya ang iyang kaugalingon, kay maubaya gina ang kasagaran, no, dinhi baya kita failure, no. Murag gusto nato ang ato gid ba, no? Gusto nato ang atong gusto mo ay matuman,
Gusto na to ang pag-enjoy sa atong kaugalingon. Mao gina ang tao. Human nature gina siya nga mo na iyang panglantaw. So hangtod nga dili siya mapulihan sa gitawag na tong divine viewpoint o divine thinking, naa siya maglunang yun siya dinhang dapita. So he becomes his own worst enemy. So ang iyang kaugalingon mo ay nahimo na hinuon nga number one niyang kaaway. Nga di nagaulipon kaniya ngadto na sa pagbuhat o paghimo og mga dili maayo nga mga decisions. So number one kining gitawag na to attitude arrogance. So attitude arrogance, the thinking of the person consumed with mental attitude sins. Halimbawa, kining garbo. Kini bantayanan kining garbo. Pride, no? Kini man kong pride, ang magtutuo man gud dili man gud makabantay no tungod kay kinahanglan man gud nga kita duha ka buok ang atong kadtuan no? Pwede ta mo yield sa spirit, pwede ta mo yield sa old sin nature. Kunya, kana baya siya mahitabo sa bisan unsang panahon. Na usahay ang usa ka magtutuo, dili niya mabantayan ang iyang kinabuhi nga nakasulod siya sa pikas, nakasulod siya sa pag-yield sa old sin nature, kunya ninglabas siya sa yieldedness sa Holy Spirit. Matingala kita nga sa usa lamang nato ka pagpamilok tuwa natas pikas, nanatas carnality, nanatas sa ning pasok natas sa pride, no? Dili man pud pwede nga moingon kita nga kung ang tao gid mangusog sa iyang kaugalingon o ikaw mangusog ka kanang murag ikaw ang mag-perform sa imong kaugalingon, mapildi ka manggod kay human energy manggod, human ability ay saligan. Ang spirituality manggod kay naa siya sa abilidad sa gahom sa balang espiritu. So either spiritual ta or carnal. Ang problema lang sa tuwa, kung wala kita kabalo, ug asa kita misulod. Kung misulod kita sa carnality, amo ning manglabas ning gitawag na to arrogance complex. Kining tanan ani. Kay kung nata sa pikas nga side, kung nata sa spiritual side, ang manggawas man po dito ang mga gitawag na to mga fruit of the spirit man po. Mabito ng depende sa imo og asa ka nga side. Kung naka sa spare in the spirit, ang production nimo is kuan gyud kanang gitawag na tong divine God. Kung naka sa spare in the spirit, ang production nimo is acceptable ug madawat sa tubangan sa Dios. Pero kung nakasapi ka sa old sin nature ka, bisan tinuod naa ka sa pag-apil sa Bible study, yes, sa mata sa tao murag maayo, pero sa mata sa Dios dili madawat. So ingunana ka fragile ang spirituality. Kuan gid siya, gamay lang gid kayo ang bikil niya, no? And in fact, ang uban dili makadistinguish gani niini og unsaon paghimo sa kaugalingon nga spiritual. Unsaon paghimo sa usa nga mubalik siya sa carnality. Ug ang uban ginamix na nila ang ilahang abilidad mo nang uban ang ilahang mga desisyon pagsunod sa kabubuton sa Dios, pero in the energy of the flesh na. So ang hitabo, ang spirituality nahimong contaminated sa ilahang
effort nga ilang gihuna-huna o nagunahuna sila nga amo na ni madawat sa tubangan sa Dios, pero dili ni madawat sa tubangan sa Dios. Kaya ang spirituality nahibalo kita niya na nga ang i-produce gyud niya is Christ-like character, Christian service ug divine good. Sigurado kita nga kung ang usa ka tawo is spiritual, mao na ang i-produce kay that is the production of the Holy Spirit. Pero nganong makaproduce man gyud og mga human good? Makaproduce mag human bad. So, ang usa ka magtutuo nga wala nakahibalo sa protocol or sa mechanics, no? Kasi ang pag-apply mangud sa pulong sa Dios kinahanglan nasabtan niya ang protocol. Kaya kung wala niya sabti ang protocol, ang insakto or correct procedure diya sa pagpangalagad sa Dios, now mugawas gyud ang iyang energy, effort niya. Mo iyang pamaagi nga iyang una nga ma-please na niya ang Dios niini. Dili manggod ma-please ang God sa energy of the flesh, no? Dili madawat sa Dios ang abilidad sa tao. Dili madawat sa Dios ang kaalam sa tao. Mao na nga sa Bema Seat Judgment magkita gining tanan. Dito gyud magkita ang tanan sa Bema Seat Judgment. Bisag unsa pa atong buhaton sa kalibutan, kining tanan nakita munggod sa mata sa Dios. Nahibaluan niya ang atong mga motibo. O mao kana nga ang imuhang thinking, halimbawa karon natay Bible study, no? Ang imo yung thinking nabasa sa Dios, kung kana siya divine thinking ba siya o divine viewpoint ba siya o human viewpoint ba. Mao nang kanunay ginato ginabasa ang Hebrehanon 4:12 ug 13 kay kanang Hebrehanon 4:12 ug 13 kanunay nga nag-remind sa tuwa nga ang atong pagpangalagad sa Dios klaro og tataw diha siyang atubangan. Walay makaiskapo niya na, no? Mao man gani na kita nga mga magtutudlo, kinahanglan i-clear gyud nato ang atong kaugalingon nga makalabas kita o we are free from sin and from arrogance. Kay once nga naa ni sa tuwa, dili gyud madawat sa tubangan sa Dios ang ato ang pagpangalagad. So morning attitude arrogance, no? Ang iyang gisgutan din ha. Makonsume siya sa iyang mental attitude sense sa mapananitan sa garbo. Kining jealousy. Pamangyapon ni siya. Part gyapon ni siya attitude arrogance. Vindictiveness. Kining fair, kahadlok. Part gyapon ni siya sa attitude arrogance. Bitterness, anger, implacability, self-pity, or guilt. Kini siya, sakop ni sila tanan sa attitude arrogance. Because mental attitude sins motivate all other evils of the cosmic system. So no other category of sin is a destructive to the believer's spiritual growth. For as a man thinks within himself, so he is. So, mo ka nang gisgutan sa Proverbs 23, verse 7. So, kung unsa man ang imong ginahuna-huna, kana mao ikaw. Kung ang imong panghuna-huna is human viewpoint, mao po na ang nagagawa sa imuhang kinabuhi. No? Kung ang imong huna-huna is divine viewpoint, mausab ka na ikaw. Number 2, negative volition. Diri sa negative volition, preoccupation with self leaves you indifferent to Bible doctrine. Okay, kini yang gisgutan din no. So
once nga indifference na gani ka toward Bible doctrine, murag para sa imo hostile ka, dili ka ganahan, no? Ang mga doktrina nga ginatudlo sa imuha, murag para sa imuha kulang lang kayo og kulang og interest, kulang og kagana, walay spiritual dynamics, kana gitawag kana siya og negative volition. Kanang dili nimo gina-desire ang word of God. Siguro basig napilitan lang ka nga nagapaminaw, pero sa sulod sa imong kinabuhi, dili gyud nimo siya desire. Now sige hapon, sa mata sa Dios nabasa manggod ka na siya. So preoccupation with self to the point of indifference toward Bible doctrine. While not denying that doctrine is truth, this believer is distracted by wrong priorities. Siguro na kailaing mga priorities aside sa Bible doctrine nga supposed to be mo'y pinaka-importante sa imong kinabuhi, pero sa sulod sa imong pangunahuna napay mas priority pa sa imong kinabuhi, dili ang Bible doctrine. So ang mahitabo nini while denying that doctrine is truth, the believer is distracted by wrong priorities. So ignores the study of the Word of God and renders himself defenseless against false doctrine. So munang nakuigi pa paminaw ka ganina, no? Kami ni DC nagapaminaw kami ganina, no? Masilip gyud na to, ma-identify na to unsa ang mga pagtulunan o unsa ang mga doktrina nga naigagmay kayo nga bikil. Gamay kayo ang bikil sa unahan, no? Do halos-halos yung mga doctrine nagkauban yun, no? Siguro 99.9% murag kauban, no? Pero pag-abot sa unahan, mubikil yun. Kung atong pagkatanawon, si Satanas, nagigamiton nga gamay kayo nga murag, kung lanot man na siya kagamay, gamay lang kayo nga lanot, nahimo na siyang false. Gamay lang kayo, nahimo na siyang false. Kay ang mga katawhan sa kalibutan, kuan manggod, immune manggod sa pagbuhat sa mga bulhaton, nga parang ang ilang hunahuna, ang ilang kaugalingon mo nagkapangusog. Now, ang spirituality, kinahanglan masabtan yun na to, unsa yun ang spirituality, nga wala yun siya contamination, nga buhat sa tao. Klaro ba na sa inyo nga, wala yun siya contamination nga buhat sa tao. Buti pasabot, walay kanang gitawag na tog synergism, no? Or walay cooperation ang tao para nga makaproduce siya og divine good. Ang divine good is totally and purely work of the Holy Spirit. Mo nang spirituality, no? Lisod, no? Murag, moingon ka ba, ako ka nang mag-study ko, magkaana di ko ba, kini gamay ra gyud kayong ligas ini. Pero daghan kayong mga magtotoo nga kung wa nila ni masabti, dito gyud sila. Dito gyud ang sulog sa ilahang pagpangalagad. Gamay lang gyud kayong ligas, no? Kasi moangkon ang tao manggod, gusto siya nga mangilog sa trabaho sa Diyos. O gusto niyang tabangan ang Diyos. Di ba ta pwede mo makatabang sa Diyos? Kaya ang Diyos is enough na siya nga makasustain sa iyang buluhaton. Mabito ng kita nagkinahanglan ta sa Diyos, pero ang Diyos wa nagkinahanglan sa atong tabang. Mao man ganina nga sa
Christian service, sa Christian service ang ato argued, igo ra kita nga mosulod dito sa pagka-spiritual. Intil lang ka sa spirituality, and then ang production niya na, mo nang gitawag na to, the fruit of the Spirit na siya. Bunga na siya sa Espiritu nga, sa Galatians 5, 22 to 23, mo na nang bunga sa Espiritu sa imong kinabuhi, kanang Christian character, bunga na sa balang Espiritu, dili na imo, kaya wala nasagol niya na. Kanang gitawag na to, Christian service. Trabaho na sa Diyos. Iyahan na ang trabaho sa atong kinabuhi. Di na nato na dapat sagulan pa. Kaya kung sagulan nato na siya, makontaminate siya sa gitawag na to energy of the flesh. Dili na siya mahimong spiritual. Kaya nahaluan na siya sa human effort, nahaluan na siya sa tawhanong abilidad, tawhanong kaalam, o tawhanong paningkamot. I just hope klaro na sa to, ano? Kasi, wala pa dyan kumuhuman ining spiritualities, tinood lang, no? Mamang guni siya ang pinaka-critical yun kayong doctrine nga dapat mahibaluan yun natong tanan. O, unsaon na to nga magiging spiritual kita. O, unsa ang production na to nga espirituhanon. Yes, nahibalo na kita mag 1 John 1:9, nahibalo na kita mag-stay sa dihang in fellowship with God, kahibalo na kita nga magkinabuhi nga limpyo sa tubangan sa Dios or experientially sanctified. Pero naay nagapasok, nagasulod sa tua nga malipat kita. Nga sa atong pagkalipat niya na nakagawas na usab kita. No, so mo nang importante kay din na dapat natong masabtan. Kanang protocol gyud nga we must always be spiritual. We must be filled with the Holy Spirit. Kabalo na ta nga mogamit tag 1 John 1:9 nga maka-re-enter ta sa atong pagpakig-fellowship sa Dios. Protocol man gid na. Nahibalo na kita nga dapat filled sa Holy Spirit, and then diha sa feeling of the Holy Spirit mo na nang gingon din nga iyahan na kanang production na niya ang fruit of the Spirit, ang Christian service, o bisan man gani kining gitawag na to Christian character nga magapanghitabo sa atong kinabuhi. In fact, lain nga translation niya na gitawag siya manifestation of the work of the Holy Spirit. So, kung ang usa ka magtotoo, nahimo na siya nga negatibo diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, just remember no? Gamay lang kayo, slight lang dyan sa atong thinking na siya, no? Usahay positive ta, pero sa atong pagka-positibo, na diverted, dili ta spiritual, problema, no? Kaya bisag nagapaminaw kita, no? Diverted. And then, when we are spiritual, kana siya, ang balang espiritu mo nag-influence na to sa pagkaton o pagtuon sa pulong sa Dios, and then ginametabolize ang pulong sa Dios, and then sa dihang gituuhan na to ang pulong sa Dios, mo nang mupuyo na siya dito sa right lobe of the mentality. O mo na tong gamiton sa balang espiritu nga diin mo influensya sa usa ka magtotoo, nga diin magkinabuhi siya base sa gitawag na to protocol plan of God. So, while not denying that doctrine is truth, the believer is distracted by wrong priorities. Kana, kung ang usa ka magtotoo, negatibo siya sa pulong sa Dios, na sila ay mga priorities, usahay, dili ni hatagan o pagtagad ang
ang pagtuon sa pulong sa Dios, kana siya kuang kana siya kanang dali kayong maditikan. Dali kayong maditikan. Pero kining gamay kayo nga butang, pag ila kung espirituhanon ba ka o dili ba ka espirituhanon, kini mo'y pinaka kasagaran nga dinhi matagak ang usa ka magtutuo nga din ang iyang pagpangalagad sa Dios. Yes, tanawon sa tao murag maayo, apan sa mata sa Dios dili day maayo. So, yes, gina-emphasize nato diri ang negative volition nga katong gitawag nato dili hatag og labaw nga interes sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pero naay gamay dinha nga importanteng masilit nato kanang trabaho sa balang espiritu sa sulod nato. Number 3, authority arrogance. Now, diri sa authority arrogance, okay. So, diri sa authority arrogance, in pride, man duplicates Satan's original sedition against God, and the devil subsequently tyranny over man. Kay balong ni Satanas, no? Siya man gyud ang una niini nga atong nakita nga na go against sa authority, no? Wala siya mosunod sa Dios, no? So, atong nakita dinhi, arrogant people under authority despise their leaders. Mo po ni, so kung nata sa gitawag authority arrogance, kaning dili pagsunod sa atong leaders, authority arrogance na. O kung kita na po bahimong leader, kung gi-abuse po nato ang atong authority, gitawag po na siya authority arrogance. So, either ikaw ang gitawag nato nasa authority o ikaw ang subject to authority. Halimbawa, sa atong nasod, ubos kita sa atong gobyerno. So, kung dili kita musunod sa atong gobyerno, ang nagpasabot nga natay authority arrogance. O kung kita po nasa gobyerno, na i-abuse nato ang atong mga tao, igo gihapon kita nining gitawag nato authority arrogance, no? So, behavior duplicates Satan's original rebellion against God. When under authority, the person immersed in this type of arrogance despises his leaders. Kining dili ta motuo sa atong mga leaders, gitamay pa nato ang atong mga leaders. Ato pa silang ginadaot o ato pa silang i-overthrow. Now, kung kita na po ang nasa position of authority, pwede po nga i-abuse nato ang ato ang power ngadto sa ato mga sumusunod. Gitawag gyapon kana siya og authority arrogance. No? And hikitas number 4, kining self-righteous arrogance. Now, kadaghan gyud ni gihisgutan sa Biblia ba, no? Bisan man ang mga tax collector gihisgutan gyud dinhi ang self-righteous arrogance nga diin gihimo sila, gi-condemn sila sa ubang mga parisyo, no? So Satan distorts the virtue morality ordained by divine establishment into self-righteous arrogance. The self-righteous person believes that his experience and achievements give him a special standing with God. Manay delikado, no? Labi na magkumpara na ta sa atong kaugalingon ngadto sa uban, nya ang atong hunahuna nga mas maita ngadto sa uban, mas butan ta ngadto sa uban. Nasunod kita nining gitawag self-righteous arrogance. Samara nga gidistort nato ang morality, no? Nga diin ang usa ka magtutuo dapat dili man mo base sa morality God, no? Kaya ang morality, kung imong pagkatanawon ka na siya, muna ang norm and standard sa kalibutan. Nga
tanawon sa tao matarong kay nasay moralidad. Pero kana siya nga morality, kuan kana siya. Energy of the flesh kana siya. Lahi man gud tong spirituality, kay ang spirituality siya ang nagbunga og morality. Trabaho ang morality resulta sa iyang spirituality. Pero kining self-righteous, maigo man kini siya sa gitawag nato. Yes, kung tanawon siya ngadto sa ubang mga tao, maayo kay siya. Pero gitawag siya self-righteous arrogance, no? So, mahimo siyang legalistic nini, no? O sani, no? Ikumpara na nimo imong kaugalingon ngadto sa uban, no? Halimbawa, si Mau ug si Jaira. Nya siguro si Jaira mo ingon na si Jaira nga mas maayo gyud ko kay Mau kay ingon ani ko siya ingon ana siya. So gitawag siya og legalistic, no? Nagkumpara siya sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang isig ka magtotoo. Once nga mo kumpara na ganita sa atong kaugalingon ngadto sa uban, nimpasok na din ang arrogance complex. So, mental attitude since gina automatic siya. Di gina to pwede ikumpara, no? Sa simple nga pagkaistorya, atiman na lang gid ang imong kaugalingon as unto the Lord. Isip usa ka pari sa tubangan sa Dios, ayusa ang imong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Dili na ka dapat magtanaw pa ngadto sa uban. Once nga mutanaw ka ngadto sa uban, ma-distract ka ngadto sa uban, di hilabtan nimo ang uban, ma-out of fellowship ka gyud. Masunod ka din sa gitawag self-righteous arrogance. Moadto ka ang imong spiritual life moadto sa pagka-legalista. So, your spiritual life moadto sa pagka-legalism, mahimong mode of operation that elevates self and judge others. So, muning hitabo. Once nga mahimo kang legalista, moadto na ka sa mga binuhatan nga imuha nang ibabaw, ituboy, imong i-promote ang imong kaugalingon o manghilabot na ka ngadto sa uban. So this insidious mental attitude easily links with the impulsive desire to impose those standards on others through religious fanaticism and activism. So, ayunani na. Murag ang imong unahuna nga ang imong standard ug unsa ka kamatarong, murag gusto nimo nga ipasunod na ngadto sa uban. And then ang uban pa gani mo involve pa sila nining gitawag nato religious fanaticism and activism. So mahimo kang Christian activism niya na kung dinha ka mapunta, no? O gitawag na po na siya crusader arrogance. Now there is number 5, sexual arrogance. Napoy gitawag nato sexual arrogance, no? There is a sexual arrogance describes the distortion of normal sexual desire into an uncontrollable lust that destroys the capacity for legitimate romantic love and distracts from the spiritual life. Kanang ang imong sexual desire bitaw na distort na o dili na mao, no, murag nasubraan na ka, na-obsess ka na sa usa ka butang dili na nimo makontrol ang imong pangandoy, yan no. So lust that destroys the capacity for legitimate romantic love. So na out of control ka niya na, no? O kay balubiyatan yan no nga nay mga katawhan nga obsess
sa gitawag natog sexual arrogance, no? O kana siya sigurado nga madistraction ang ilahang spiritual life. And in fact, there is a sexual arrogance, daghan kay kini siya mga kalamay, no? Kung atong pagkatan-awon kini siya, no? Kung ato ning tagsa-tagsaon, daghan kini siya padulungan. Usa na nini kining gitawag natog sa sexual arrogance lang nga ang imuhang last, ang imuhang mga pangandoy gusto nimong matuman, pwede na kamo adto sa pagpang rape, adultery, moto na ka dito, prostitution o unsa pa ng mga daganan sa imuhang pangandoy, sexual lust nimo or sexual desire, pwede na ka nga mo distort. Mahimo ng abnormal ang supposed to be nga magapanghitabo unta sa gitawag nato sexual life nimo. Apan tungod lagi sa obsession, amo na nang ma-distort na ang gitawag nato normal sexual life. So gitawag sa sexual arrogance. Usahay makayatak pagkaglaing mga pamilya nini, no? Kining sexual arrogance. Makaguba pagkaglaing pamilya nini, no? Kining sexual arrogance, no? Kaya ang imuhang lust, ang imuhang desire sa pagpakihilawas nagalabaw na. O dili na nimo makontrol ang imuhang gitawag na to pangandoy sa pagpakihilawas. Number 6, kining gitawag criminal arrogance. Ang criminal arrogance meaning the thinking and behavior of a person who presumes himself to be above the law. Kinino ang ikaw nom criminal arrogance. So the thinking and behavior of a person who presumes himself to be above the law. Kini bitang manghitabo na ta nga manghilabot na ta nga to sa uban, manunggab na ta, mo patay na ta, mo mamusil na ta. So hilabtan na nato ang uban, hilabtan na nato ang mga property sa uban. So such a person uses and harms others to demonstrate control, alleviate boredom, or attempt to prove his own worth. Gitawag kini siya og criminal arrogance. Despising all authority, the criminal chooses to become a criminal. His criminal presumption makes him think that he is superior to the rights, privacy, and property of others. Muna na manghilabot na siya, no? Now, mabitaning ang ato yung gobyerno, natay mga sundalo, kay ang sundalo na to, mo ni ang dapat magabantay, magaprotection sa rights, privacy, and property of the people, no? Mo nilang trabaho sa the laws of divine establishment, nagigitawag nato dinhag gibutang nga mga sundalo, no? Para ma-preserve ang kinabuhi sa usa ka tawo. Pero napo di mga tawo gyud nga musupak man gyud ini. Magbuhat gyud sila niini nga mga area nga diin pwede nilang pagasupakon ang gitawag natong balaod, pinagi niini gitawag natong criminal arrogance, no? Number 7, kining gitawag na to psychopathic arrogance. Now, naipulong diri nga psychosis, no? Psychosis illustrates the self-destructive power of human arrogance, no? Human arrogance, no? Now, nganong gitawag man kini sila psychosis tungod kay nag-divorce sila sa ilang kaugalingon ini. Divorces himself from reality.
Meaning ug unsa unta tong tama nga pagabuhaton, dili na mao ang masunod sa ilahang mga panghuna-huna. Ang ilahang mga decision na divert na distort na sa dapat unta nga magapanghitabo silang kinabuhi. So describes a person who through habitual bad decisions rejects reality and moves into a state of psychosis. Padulo na siya sa psychosis. So distorted thinking from opposition of subjectivity creates intolerance, insecurity, self-destructiveness, and possibly violence, and can also lead to suicide. Pwede pa nga moadto siya sa suicide niini. So muning psychopathic arrogance. So nag-withdraw siya, no? O nag-divorce siya gikan sa gitawag na to reality. Ang tama unta nga butang nga angin niyang pagkahunaw-naon, nawala siya dito. Ni tipas na siya dito, no? So usay ato pagadi ni silang matawag nga murag naman siguro gamay murag makaingon ta ba, no? Kay murag nausab ang ilahang attitude. Alang sa mga nagtanaw sa ilaha, murag lahi na ang panghuna-huna, murag makasulti na hinoon nga naman siguro ni kuan problema sa pangisip ng tawanan ni. So tungod sa ilahang behavior nga murag ning gawas na sa reality, mo nang gitawag na tog psychopathic arrogance. Number 8, arrogance of unhappiness, no? Apil gyapon ni, no? When you are unhappy, just remember nganong dili ka happy. Unsa may resulta nganong dili ka happy? Ha? Dili ka kontento. You are not contented sa imong kinabuhi. Napakay desire. Napakay gipangita sa sulod sa imong kinabuhi, no? So, the subjective preoccupation with self that expects circumstances, positions, and other people to provide one's happiness, no? So, kuan ni siya, nang gitawag kini siya arrogance of unhappiness. Morning, the arrogant person expects circumstances, positions, or other people to make him happy. So, nag-aagad ang iyang happiness sa mga circumstances, sa iyang positions, o sa iyang mga naangkon, o sa mga tao nga maghatag kaniyang kalipay. Which is, lahi siya sa kanang gitawag na tog sharing the happiness of God or genuine happiness. Nga ang happiness nga nasa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga to sa pagkahamtong, usa ka magtotoo nga espirituhanon, mao nga naa siya'y kalipay sa sulod sa iyang kinabuhi. Diya sa iyang soul. Ang iyang soul kontento kung sa may anaa kaniya. Kuha na siya, satisfied na siya kung sa anaa sa iya. Unsay gihatag sa iya. Unsaon siya sa Ginoo, unsay gamit niya diha sa Ginoo. So when he is frustrated in these demands, he blames others. Nanining arrogance of unhappiness. He wallows in self-pity, compensating for his bad decisions, for their bad decisions. No? The arrogance of unhappiness is subjective. Preoccupation with self. So halos ba kining tanan dinhi nakakonek gini siya sa preoccupation sa sarili, no? Mo nang bantayan nato ang atong kaugalingon. Sobra na itong pagtagad sa atong kaugalingon. Mawala kita sa atong pagka-espirituhanon. Kini, mauning kasagaran karon kining gitawag natong number 9, iconoclastic arrogance. An iconoclast is a person who is subjectively preoccupied with others. Kini pod. Kini bitawng natay mga idol o natay tao nga muragi
para sa tuwa ba nga murag gipataas na gid kay nato siya. Murag para sa tuwa di man siguro na ninyo ginasimba pero murag para sa inyo murag taas kayo ang inyong pagtamod sa ilahang kinabuhi. Ultimo ganing ilahang mga salida ginasunod na ganin ninyo, no? Kay murag ganahan na gid mo na nila ba, no? So he builds up a perfect image of someone. Then discovering his idols, human flaws, he attacks this person. So mo ni usa ka problema. Halos na nga imong ginasimba ang usa ka tawo, ganahan na kay kaniya para sa imuha dili na nimo biyaan ng ihang salida. And then sa dihang ang usa ka tawo adunay kay namgay human flaws, ay mo pudayon siyang atakihon o daoton nimo siya. Now, hinumduman na to nga worship should be directed only to God. Wala gyud dapat i-idol nga tao. Ang Diyos ra gyud ang atong priority number 1. Dili tao. No? Sa Exodus 21:6, ang Diyos ra gyud ang nagsulti dinha, no? Ang ato lang Diyos abuguan, no? I do not know kung nasabtan ninyo na. Buot ning pasabot nga dapat siya ang imong priority number 1. Kaya nasa iyaha naragid sa iyaha ang imong kaayuhan. Dili sa lain. Mabita tong si Abraham ipapahawa to siya sa Or, gipadto sa Canaan kay nakita niya nga ang mga Babylonians o mga Chaldeans nga mga katawhan, they worship with other gods. Busa gi-separate si Abraham. O gipatukod siya sa kanasod nga didto ang iyang binhi unta mahimo sila nga magkinabuhi nga espirituhanon, no? Pero atong nakita nga bisan man ang kaliwatan ni Abraham ang mga Israelite nahimo pud gihapon nga problema, no? Kaya nahimo silang mga dili matinuohon. Atong paspasan kini sa gamay kay napay tulong na bilin. Kining number 10 is national and irrational arrogance, no? Nakita sa number 10. Whether ignorant and stupid or educated and brilliant, the arrogant fancy themselves rational when disputing or superficially interpreting the Bible. So this is called rational arrogance, no? Now, irrational arrogance is emotional revolt. So, irrational arrogance is emotional revolt. Kaning magiging emotional ang usa ka tao, no? So, God designed emotion to be governed by truth in the mentality, no? Satan exploits uncontrolled emotion. So, ang usa ka tao, kung dili na siya makakontrol sa iyang emosyon, gigamit na siya ni Satanas. So, rational arrogance describes those who dispute or superficially interpret the Bible, no? So, intellectual arrogance or irrational arrogance is emotional revolt. Marasang gitawag ito uncontrolled emotion taking over the mentality of the soul. So, gitawag siya og irrational. Kaya dili na niya makontrol ang iyahang kalag. Now, number 11 is arrogance of Christian service. Now, kini, bantayanan di kayo ni siya, no? Kining pagpangalagad bitaw na to. Nga, naghunahuna tao sahay nga murag atong effort, gitawag kini siya arrogance of Christian service. The thinking of the believer who performs biblically mandated activities while motivated by the sinful desire to earn a provision or state of divine discipline, no? Kini siya, gitawag kini siya arrogance of Christian service. Kining, ang motibo bitaw, motivated by the sinful desire. Kung sa may sinful desire niya, to earn approbation. So,
basta nagapangandoy siya nga ang tao mahimot sa iya, malipay sa iya, kana siya arrogance of Christian service kana siya. O kanang nagtrabaho siya sa iyang pagtrabaho nga murag daygon siya sa mga tao. Kana arrogance of Christian service na siya. Kaya ang kabubuton magyunta sa Dios, ang Christian service man yun, when you are filled with the Holy Spirit, there is no arrogance of Christian service. No? Wala siya ni anak. Okay, so nagabis ko sa kadali lang ha. Kay diri Crusader arrogance ang gibutan diri no. So diri arrogance of Christian service ang akong gibutang sa number 11 diri no. So the thinking of the believer who performs biblically mandated activities while motivated by the sinful desire no. Morning Christian service ang giskutan din. And then ang number 12 mo na ning client nation arrogance. Number 12, client nation arrogance. The state of the client nation in which the majority of believers have succumbed to self-centered, worldly thinking, and rejected both divine establishment and Bible doctrine. So, morning client nation arrogance. Kung usa ka tao, usa ka magtutuo, na dili na niya gisunod ang the laws of divine establishment o ang authority sa Bible doctrine, dili niya gihatagan o labang pagtagad. There is a client nation arrogance. Satan rules the world, but Jesus Christ controls history. So our Lord selects certain nations to be His agents. By now, atong nakita nga gigamit sa Dios kung atong pagkatanawon ang atong kalibutan karon, nga diin daghan jud og mga magtotoo, sila gani ang nagpropagate sa pulong sa Dios, mao ang nasod nga Amerika. So moingon ta sa uban, unsa dayang Israel? Ang Israel karon kung atong pagkatanawon sila, wala sila sa posisyon. Napa sila sa 5 cycles of discipline. Hangtod pa na moabot dito sa 7 years tribulation. So, in fact, makita na to ang nasod ng Israel karon. Ginalibutan pa sa mga kalaban nila. No? Nagungaw pa ang mga kalaban sa ilang mga pultahan. No? So, these are the client nations. Satan's strategy is to attack the integrity of Christians within these nations. When they reject the truth, these nations will be judged. So, mapuning sa gitawag na to client nations arrogance, no? So, client nations arrogance, the state of a client nation in which the majority of believers have succumbed to self-centered. Kanang ilahang kaugalingon gihapon, no? Arrogance mo gani, basta self-centered. Basta ako na gani, kana self-centered gina siya. Then worldly thinking, kining gitawag na to human viewpoint, no? And then rejected both divine establishment and Bible doctrine. Kanang ilang ginasalikway, no? Ang the laws of divine establishment o bisan man ang gitawag na to pagka-hostile sa Bible doctrine. So, enemy sila sa kamatuoran. Okay, murag din nilang naman sa atong pagtuon karon o ng atong oras. Nanagid kita sa alas 8:01. May lapas kita usa ka minuto. Usa mo to kita sa atong closing prayer. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami maghatag sa among mga pagpasalamat nga kanimo, bisan man sa panahon, nga diin, adto na kami pagtuon sa imong pulong.
Father God, salamat bisan man sa opportunity nga gihatag ni kanamo nga diin na deal na mo ang doctrine of arrogance, from arrogance scales, arrogance complex of sins, ug bisan man kining 12 ka mga puntos sa cosmic one or arrogance complex, Heavenly Father. We pray, Heavenly Father, nga kini nagahatag ka namo og dugang giya nga samtang nagahulat kami sa imong pagbalik, dili kami kinabuhi sa pagka-arrogante, nga diin mao kini siya ang nahimog yung si Satanas na hagbong tungod sa arrogance. O kami sa Heavenly Father, sa gamay lamang nga ligas sa among pagkinabuhi, sa among Christian service, Heavenly Father, kung naa kami gamay nga arrogance, yes, dili usab kini madawat sa mga tabangan. What we need is humility. What we need, Heavenly Father, is the filling of the Holy Spirit. Grace-oriented. O sa grace orientation, Heavenly Father, nga nagapangalagad kami, nga dili pinasikad sa among kaugalingong kaalam, kaugalingong abilidad, kaugalingong kusog, kundi nagapangalagad kami because of the power of the Holy Spirit inside us. Ug nga kahibalo kami nga magmadaogon jud kami sa dihang ang gahom sa balang espiritu mo nagakinabuhi nga kanamo. Nagkinabuhi diha sa spirituality. Father God, ginauli namo ang tanang pagpasalamat nga kanimo. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Diyos ug among manluluwas. Amen.